Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Isang malusog. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At pa rin pong kapiling sa ating program, wala iba kundi po ang ating expert on air, ang ating pong doctor ng alternative medicine, wala iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog na gabi sa iyo. Isang malusog na gabi, partner Ray, at sa lahat ng ating mga taga-panood, taga-pakinig sa programang ito. Welcome po sa isa na namang talakayan. Uy, para po sa inyong mga katanungan mga kaibigan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at sa iba pang produkto ng Yes to Health, abay, mag-text lamang po sa ating DZRH text line 0919-282-6485. Ano ho? 0919-282-6485. O kaya kayo po'y mag-comment ng live sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. At syempre, meron po tayong exciting na pamimigay ng regalo sa ating Watch, Share, and Win. Dami nag-aabang dyan, Doc. Simple lang gagawin. I-share nyo lang ho yung ating live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mag-share na rin ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating product. At malay nyo, kayo ho yung maswerteng maririgaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs mamaya sa pagtatapos ng ating program. Ayan ha. The Secret of Health. Ngayong gabing ito, nako, ito ating pag-usapan naman, Doc, ang tungkol sa fat and health. Aba, pag pinag-usapan ba ang fat o taba, Doc, ha? Madalas na sinasabing nakasasama ito sa ating kalusugan. Ano ba ang totoo tungkol dito, Doc Algie? Yun nga yung laging mentality about fat, ano? Kasi matagal na panahon, parang pag sinabing taba, laging, aatakihin ka sa puso. Iba ng dating. Oo, iba na kaagad. Parang, ano. So, actually, ito yung isa sa pinakang malaking nutritional myth, kumbaga, na ikinokorek ngayon. Maraming mga pag-aaral na nagsasabi na hindi naman entirely true na kapag taba, parang logic kasi, eating fat makes you fat, di ba? Yes, Kaya kung gusto mo literal, Doc. Oo, kung gusto mo magpapayat, huwag kang kumain ng fat. Kasi, just imagine, Tagalog, taba. No, taba, di ba? Pero actually, nag-gain weight based on study. Una-una, ang ating brain is 60% almost fat. Ano? Wow. And sabi sa isang pag-aaral, we gain weight not only by eating fat. Whatever we eat, sugar man yan o carbohydrates, protein and fat, kung sobra yan doon sa calorie na kailangan ng katawan natin, whatever kind of food, pwede tayong tumaba. Oh. So, magiging fat yun. Oo, kahit na actually yung tinatawag na low fat craze from the very start, di ba? Lagi sinasabi, kinakailangan low fat, kinakailangan low fat. Pero ang dami pa ring obese. Hindi pa rin nawawala yung obesity. Pero tumataba pa rin, ha? Yes, wow. Then maraming mga pag-aaral na nagsabi na hindi naman kasi mali kasi yung entire interpretation kumbaga ng ilang mga tao about sa fat. Okay, actually mas marami nga ang nakikita nila na kapag masyadong maraming refined sugar mo or sugar sa pagkain mo, mas malaking potential na pwede kang tumaba. Hindi lang fat ang pinag-uusapan. Kasi may mga lugar kang titingnan na ang tao kumakain ng talagang healthy fat. Actually, yung mga nasa blue zone, kung titingnan mo yung diet nila, may fat yun, pero healthy fat yung kinakain nila. Yun ang hindi gaano na pagkutunan ng pansin, Doc, yung healthy fat. Yes. Kaya nga, nakikita natin na dapat nating ituwid ng konti yung pagkakaintindi ng ating mga kababayan pagdating sa taba. Kasi marami yung nasasacrifice na function ng katawan natin, pagbagsak talaga yung fat ng ating katawan. Ayan. Yung fat and cholesterol.
Baka ano dito, mayroong confusion dito, Doc, ano ha? Madalas, oo. Sabi nila makulateral yung kinakain mo. So Oo. kaya'y mataba, ano ha? Oo. Ito ba'y pareho lang ha? Paano nakakapekto, Doc, ang fat sa level ng ating cholesterol? Actually, lagi silang pinagko-connect. Oo. Pag nabanggit mo yung taba, parang ang isip ng tao cholesterol. Yun nga eh. Pero magkaiba siya. Magkaiba. Actually, magkaiba siya. Pareho silang lipid, pero ang fat kasi ang ginagamit ng katawan to be converted into energy. Ang cholesterol hindi. Oo. And kumbaga, the body can create its own cholesterol. Yes. While ang fat is mostly sa ating diet, doon ang gagaling ng fat. Ang pinagagalingan lang ng dietary cholesterol, mostly mga animal products. Yung mga plant-based source of fat, wala naman sa talagang cholesterol. Kumbaga, magkaiba siya ng function. While ang cholesterol, hindi nga ginagamit ng katawan into energy, pero ang dami niyang purpose. For example, repair ng ating mga cells, talaga. and also hormone, creation of hormone, at marami pang ibang function. Kaya hindi talaga entirely masama yung cholesterol. Wala palang benefit sa cholesterol? Yes, actually. yan, Kaya ngayon na lang na masyadong na-scrutinize sa mga pag-aaral na yung nabilify noon o masyadong napasama noon na parang laging kontrabida sa nutrition. Ngayon nakikita nila yung value. Oo. Kasi nga kahit na anong sabihin natin, meron talaga standard that we need to balance. Hindi pwedeng walang fat, hindi pwedeng walang carbohydrates, hindi pwedeng walang protein. Pero sandali lang, Doc, maputo lang kita. Yung fats and cholesterol, so sinasabi natin na magkaugnay sila. Magkaugnay sila in some may connection. Oo, meron. Because kapag kumakain tayo ng saturated fat. Okay. For example, ang mga saturated fat, ito yung mga taba na tinuturing nila na not so healthy in the body. Okay. Pag masyado tayong maraming kumain noon, for example, mga animal fats, mga part na mga unhealthy fats, yung mga trans fat, na mga hydrogenated fat, ang nangyayari, kasi ang katawan natin gumagawa ng sarili niyang cholesterol. Okay? Ang liver natin mainly. Kahit hindi ka kumain ng makolesterol na pagkain, meron tayong cholesterol. the body will create cholesterol. Meron tayong cholesterol making in the body. Yes, to yan. Ang nangyayari lang kapag ikaw ay kumakain ng dietary cholesterol from animal product, then you eat a lot of fat, also trans fat. Ang mangyayari, yung liver mo, hindi niya iko-control yung cholesterol sa yung blood. Kasi trabaho na nga tayo yan eh. Kaya nga di ba may HDL tayo? So trabaho ng HDL is to recycle, dadali niya yung excess bad cholesterol sa ating blood, then para hindi ito makaabala sa ating circulation. So pag masyado mataas yung fat, especially saturated fat, bumabagal din yung process ng cholesterol, clearing ng cholesterol sa ating dugo. Okay. So what will happen is pwedeng magkaroon ng deposit ng cholesterol sa ating mga blood vessel. Pero hindi siya pareho kaya lang lagi silang nagkakaroon ng connection dahil it affects each other. So yun yung connection ng fat and cholesterol. And whatever food you eat, the body can still produce cholesterol kasi mahalaga sa proseso ng katawan yan eh. Even sa brain natin. Pati mga gulay, nagpo-produce din ng cholesterol. Actually, Ray, yan ang lilinawin natin na ang plant-based source of food, walang cholesterol. Ang cholesterol, na dietary cholesterol, aside yung cholesterol ng katawan natin, yung dietary cholesterol sa animal sources lang. Animal sources. Yeah. Yan tandaan natin. So yung iba talagang nag-focus na lang sa gulay. Para walang cholesterol. Pero necessarily, nawala tayong cholesterol sa katawan. Hindi pwede tayong mabuhay na walang cholesterol. Tama. Because the body is naturally creating it eh. Yes. Kaya lang tumataas yung cholesterol natin, Ray, dalawang bagay. Pag mataas yung dietary cholesterol natin, diba, mahilig ka sa lechon, mahilig ka sa mga mamantikang karne, which is the source of cholesterol. Ang mangyayari niyan, bukod doon meron ka ng internal supply of cholesterol in the body na natural, tinatambakan mo pa yung katawan mo ng cholesterol na from dietary sources. Magiging sobra-sobra yung cholesterol. Yun ang dahilan kung bakit ang cholesterol ay nagiging abala na sa circulation natin. Okay. Ngayon naman, Doc, ano ang mga benefits natin na makukuha mula sa taba? Naku, magandang tanong yan. Kasi pag nalinaw natin yung benepisyo, hindi mo nakakatakutan yung healthy fats. Okay, number one, energy. Ang carbohydrates, meron lang siyang 4 calories per gram. Ibig sabihin, pag kumain ka ng carbohydrates, mabilis siyang sunugin, mabilis din siyang
mawawala, kaya ang dali mong gutumin. While fat have 9 calories per gram. Saka mas dense siya. Ibig sabihin, pag nag-exercise tayo ng todo, tapos bumagsak yung calorie coming from carbohydrates, ang reinforcement na energy nang gagaling sa fats. Ayun. So yan ang laging kasi main fuel natin is carbohydrates, sugar, glucose. Oo. Then fat is a very dense source of energy na ginagamit natin as reinforcement. Kapag halimbawa nag-fasting ka Oo. or for some reason hindi ka nakakain, kulang yung source of diet mo, yung fat lagi yung naka-reinforce sa atin Ayan. as a very dense source of energy. Another thing is ang fat is protection sa ating mga vital organ. Kaya kung titingnan mo, di ba, yung ating mga organ, meron siyang fat na naka-insulate sa kanya. Nakabalot. Parang ang tawag doon, naka-cushion. Naka-cushion. Cushion. Tama. Para proteksyonan yung internal organ natin that are very vital. Yung heart, yung liver, yung kidneys, yung ating bituka. So, napoproteksyonan niya ng fat. So, ibig sabihin, pag hindi ka kumakain ng fat at all, Walang protection yun. hihina ninipis yung protection ng mga internal organs natin. Okay, isa yun sa So, pag madali kang ma-injury sa internal injury. Then, body temperature. Body temperature. Pag ikaw kumakain ng fat, most of that din napupunta sa layer of our skin. So, pag lumamig ang temperatura, your body will instantly insulate you. Mainit. Dahil sa Nagagana fats. because of fat. Yun ang isa sa main purpose ng fat to insulate the body from extreme cold. Kaya nga mapapansin natin, pag tumatanda na ang tao, bakit lamigin? Unang reason, kapag tumatanda na tayo, umiiwas na tayo sa fat kasi ayaw natin magka-hypertension. Oo. Kaya iiwas natin sa fat, even yung healthy fat, hindi natin nakakain din. So, mas nagiging manipis yung reserba ng taba ng katawan, kaya mas madali tayong lamigin. Isa yun sa reason. Okay. So, it maintains our body temperature at malaking tulong yan. Another thing is, na hindi alam ng iba, yung cell membrane natin, okay? Ibig sabihin ng cell membrane, yun yung balot ng ating cells. Yes. Meron yan ay composed ng fat, mainly they call these phospholipids, na napaka-importante. Kailangang intact yung cell membrane mo. Kasi pag hindi siya intact, magkakaroon ng malaking problema. Madali siya mape-penetrate Tama. ng any oxidation or anything that can damage the cell. Doon na magkakaroon ng problema. At kung ikaw ay kulang sa fat, sabihin na natin extreme loss of fat in the body, mapapansin mo madali kang tumanda. Because your cell can die early. Because nagiging manipis yung membrane ng ating cells. Yan ang isang reason kung bakit we need to consider fat in our diet. And essential for brain health. Maraming mga tao, ang dali nilang, kaya maraming mga study na nagsasabi na pag may hypertension ka, high cholesterol and under medication, sometimes pwedeng nako-compromise yung fat intake natin. Kasi takot ka eh. So lilimitahan mo ngayon lahat. Oo. Ang nangyayari, yung brain mo nadi-deprive ng fat, which is highly needed by the brain for cognitive function, memory, Yes. yung nerve function. Just imagine that, Ray, 60% fat yung brain mo tapos deprive of fat sa diet mo, Wala. nawawala siya. Hindi nagfa-function ng Nagiging mas maganda. mabilis tumanda yung brain natin. Nagsishrink yung brain natin. So just imagine, hindi yan nababanggit palagi. And hormone. Yung ating mga hormone, yung ating estrogen, testosterone, progesterone that make us healthy sa hormone, gumagawa din ng fat ng way to create healthy hormone production. Kaya makikita mo pag kulang ka sa fat, nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. So, dapat pala, Doc, maging proud tayo pag meron tayong fat. Yes, because that's part of our diet. Actually, in yung tinatawag na Pinggang Pinoy, sa Amerika naman yung recommended dietary balance nila sa total calorie intake, 20 to 35% ang need natin everyday na fat sa ating total cholesterol intake, total calorie intake, sa diet natin. Ngayon, pag hindi mo sinunod yon, magkakaproblema ka later on. Yun yung gusto nating idein. Kasi pag pinag-aaralan ng nutrition, hindi kinakailangan tanggalin ng isang part ng any element like macronutrient or micronutrient. It needs to be balanced. Yun ang point natin. May tanong tuloy dito, Doc. Yun daw bang bilbil ay fat? Yeah.
O, di ba? Fat po yan. Oo. Oo, Ayan. yung Ay, bilbil. wag kayong At yan ang pinakamakulit na Oo. storage ng fat sa ating katawan. Oo, sabi nga wag ko kayong mag-alala at makokonsume nyo naman yung fats na yan sa bilbil. Di ba? Yes, Di ba? Lalo na pag pupunta kayo sa mga malalamig na lugar. Yeah, kaya alam mo sa sa banda sa China kung bakit hindi sobrang madaming ubi sa kanila. Oo. Mayroon silang winter eh. Oo. So during winter, mas maraming kinakain nilang fat. Like in Mongolia, nakikita ko yung mga mukbang video. Oo. Yung regular diet ng mga Mongolian, grabe, puro fat talaga siya. Ay, pala yung mga taga Baguio City, mga taga Mountain Province, no? Because the body is halos consuming wala a silang lot bilbil. of fat. Yes. So, saka isa pa rin, bago ko Yes, Doc. ang fat is very important for absorption ng mga fat-soluble vitamins. Katulad ng vitamin A, D, Yan. E, and K. Ibig sabihin, pag kumain ka ng pagkain may beta-carotene, dapat sabayan mo siya at least ng something like fatty, like avocado or anything that have fats. Kasi hindi siya ma-absorb ng ating katawan pag wala siyang fat. And also, sa ating mata, napakahalaga ng omega-3 fatty acid sa mata natin, especially yung tinasabi nila na DHA, di ba? It's a kind of omega-3 fatty acid. Yes. Concentrated sa mata natin. Sa mata yun. So, isa pa sa Basta side omega-3, effect. ano? Yeah, omega-3. Isa pa sa side effect, mata. Paglabo ng mata if you lack fat in your diet. Ang dami actually, pati yung hair and skin mo. So, healthy fats to, no? Omega-3 fatty acid. Actually, all kinds of fat. All kinds of fats. All kinds of fat can give you benefit. Oo. But the problem is the balance. Saka yung quality of fat that you need to take. Kasi hindi pare-pareho rin ang tao eh. May tao na ang taba, kahit kainin nila, they can metabolize it. May mga tao naman na masyadong sensitive na, yung mga sedentary lifestyle. Ay, oo. Di ba? Yun ang problema, no? So kaya wag nating gawing totally bad sa paningin natin ang fats. So. Mababago na ating pananaw tungkol sa cholesterol and fats. Yan, ha? Mamaya, mga kaibigan, meron po tayong mga iba pang mga paksang tatalakay tungkol po rito. And of course, yung inyong mga katanungan tungkol po sa Santon Plus Gold at sa bagong-bagong Santon Gold Coffee Mix. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Number 1. An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Muli, magandang gabi ho, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide. Nandiyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Muli, magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Magandang gabi muli po at syempre ang programa pong ito, The Secret of Health, handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin yan para makaiwas lagi sa pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement. Meron po yung pinagsamang mangosteen, moringa, meron po yung garlic, ampalete, spirulina. Natural kaya wala pong side effects. Ano po? Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, abay magtungo po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee, and Lazada. And of course, ating Yes to Health office sa Quezon City. Maaari din po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. Meron pala akong partner. Yes, Doc. Good news sa mga naghahanap ng ating coffee. Uy! Meron na tayo sa Wow. Mercury Drug, sa Fisher Mall Supermarket, Ayun. at soon sa mga Pure Gold. Wow. Yan, yung mga naghahanap ng kape natin. Kape tayo, ha? Napakasarap na kape. Pampabata na. Pampaganda pa. Pampaganda pa. Pampalusog pa. Pampalusog pa. Ayun. Ngayon, Doc, from 0927-08418, sabi ho niya, safe naman po ba sa liver ang Santon Plus Gold? Paano daw po ang pinaka-effective na pag-inom? Kailangan po ba may laman ang tiyan? Actually, ang Santon Plus Gold ay ginawa
unang-una para makatulong sa nutrition and metabolism. Yung mga herb na nandyan is very friendly sa ating liver actually. Okay. Kasi sa tao, ang isa sa pinaka-importante para maayos natin yung metabolism, yung liver talaga natin. And most of the phytochemical sa mga sangkap ng Santon Plus Gold, may mga pag-aaral na nagsasabi that can benefit the liver. Especially how it handles cholesterol and fat and metabolism. Napakaganda ng Santon Plus Gold. Ayan na. Kaya huwag nyo kaliligtaan ng Yung Santon effective Plus Gold. naman na paggamit niyan, pwede siyang walang laman ng tiyan. Highly recommended natin lagi kasi water soluble. Pero pag nakalimutan nyo, wala din naman problema kahit na nakakain na kayo. So wala siyang, kung meron kayo maintenance na iniinom after meal, much better to take it before meal. Before meal. Yeah. Right. So, mas recommended yung before meal. Mostly. Pero pag may mga tao na may mga tao kasing may sensitive stomach upset, mga ganyan, pag sa tingin ninyo nagre-react ang tiyan, so inumin nyo ito with meal. Ayan. Alright. From 0918-58002, hindi po ba nakatataba ang Santon Gold Coffee? Okay lang po bang inumin kahit sa gabi? At pwede po ba yan sa 17 years old at mas bata pa? Actually, depende naman. Kung may mga nagsasabi na nag-gain weight sila dahil sila ay payat, yung gusto nila kasi ang nutraceutical kasi partner, merong adaptogen property yan eh. Kung ano yung kailangan ng katawan at nakikita niya doon sa coffee, for example, yun ang i-adapt niya. Pero hindi siya talaga pampataba, hindi rin siya pampapayat. So it depends sa ating response ng katawan natin sa sustansya. Kaya wala ho tayong, saka sa sangkap, wala naman tayong nilagay doon na something that can make us fat. Saka sa pangkalahatan naman, talaga namang pampaganda ng ating katawan, ng ating kalusugan. Ayan. Alright. Pero dun sa edad, Doc, wala siyang problema walang sa edad. problema sa edad. Actually, yung mga edad 17 years old, na yan eh. Yung ang kumakain na yan ng mga solid foods, saka iba-ibang pagkain. So, they can handle yan. Okay. From 0995-79531, siya daw po ay recovering sa pagka-stroke na matapos siyang may stroke. Ano po ang mainam daw sa kanya, Doc Algie? Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee? Suggestion ko pareho. 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 Kasi pareho mainam yan. Yung Santon Plus Gold kasi, nung capsule nung Santon Plus Gold. sundutin mo ng coffee. Panulak mo yung kape. Ayan. Kasi yung Santon Plus Gold po ay supplement yon. It's a capsule form. Yun namang coffee kasi, kumbaga, habang ini-enjoy natin yung paborito nating coffee, meron tayong nutritional benefit na nakukuha. So, in terms of benefit, pareho naman siyang pwede po sa inyo. Ito, Doc, from 0928-49269, meron daw siyang PCOS, Doc, ha? Ano nga ba yung PCOS na? Polycystic ovary syndrome. Yan yung nagkakaroon ng bukol sa ovary para mga maliliit na cyst. Pwede daw sa kanya ang Santon Plus Gold, Doc? Yes, marami tayong testimony na uminom ng Santon Plus Gold. Kasi meron siyang Santon na nakatulong sa balance ng hormone kasi usually hormonal ang problema pag may mga nagkakaroon ng mga PCOS. So it can help as a nutritional support sa inyo. Ano ba 'yung pampabalanse ba ng hormones yung? Yes, ang Santon Plus Gold, marami siyang mga content na nakakatulong sa balance ng hormone. Abay, syempre, lagi ho nating intake ang Santon Plus Gold, Dito partner, meron lang akong gusto linawin Yes. tungkol sa fat. Sabi niya, we are talking about fat. Anong fat ba ang healthy sa katawan natin? Yun nga, ano nga bang fats ang healthy sa katawan? Merong mga fats, yung healthy fats is unsaturated fat. Unsaturated fats. Madaling kilalanin ng unsaturated fat kasi hindi siya natutulog sa temperatura na, halimbawa cold temperature. Hindi siya basta natutulog like olive oil. Yan. Yun yung pinakang healthy fat. So, nako-consume natin yun? Yeah, sa mga nuts, ang unsaturated fat kasi mayroong polyunsaturated at may monounsaturated. Yes. Yung monounsaturated kasama doon yung mga fish oil. Yan, healthy fat ang fish oil. Healthy fat yung mga yung tawag dito yung mga nuts and seeds. Healthy yan, healthy fats yan. Egg is also healthy fat. Yes. Yung fats ng egg? Yes, healthy fat yan. Iba nga tinatanggal yung ano ba yung tinatanggal sa egg? Yung puti ba yun? Sabi nila, di raw maganda yung... Lumang paniniwala na yun na ang egg ay delikado sa kalusugan. Actually, 1 to 2 eggs per adult kahit every day
will give you Pareho yun, ha? Yung fat. puti saka yung pula. Oo, okay lang yun. Oo. Ayan, ha? Hindi natin balanse naman yung egg. Oo nga, Hindi mo balanse kailangan- naman yun. Hindi mo kailangan tanggalin yung ano. Ano pa, Doc? Okay, meron tinatawag na saturated fat. Ang saturated fat, ang palatandaan yan, natutulog yan. Oo. So pero ang saturated fat not actually bad at all. Ang sabi lang ng mga doktor is i-moderate ito ng paggamit. For example, hinay-hinay lang. katulad ng karne. Yung mga karne yung Ay, kinakain oo, natin. oo. Saturated fat yan. Another thing is yung coconut oil nga kasama diyan eh. Saturated fat. Saturated din ang fat, coconut oil? pero ang coconut oil, meron siyang ibang component that can be, pwedeng distinct siya doon sa ibang saturated fat. Kasi natutulog ang coconut oil. Pero Kasama na ba dyan yung virgin coco oil? Oo, pero mataas kasing MCT niya. Kumbaga hindi siya katulad ng ibang saturated fat. Pero hindi pwedeng abusuhin. Normal lang. Ang pinaka-unhealthy fat talaga yung trans fat. Ito yung mga commonly na mga hydrogenated fat, yung mga liquid oil na ginawang solid through hydrogenation. Like yung mga butter, yung mga ganyan. It's actually a big no. Kung talagang may risk kayo, yun ang pinakang iwasan natin. No? Ayun. Yung mga ganon. Ayan. Pero plant-based fat, karamihan ay healthy like fats. avocado. Yes. Oo. All plant-based fats. Karamihan na Karamihan. plant-based fats. So. Okay. Animal fats. Animal medyo, fats, control. Control. Oo. Pero hindi ko sinasabing wag. Oo. Control. In moderation. Ang hindi magandang fats talaga trans fat, for example, yung mga prinosesong mga mantika, yung mga nasusunog na mantika. Yung delikado Even na. sa Amerika, Oo, pinupush nila delikado na yung yun. traditional, yung karne talaga, pero wag yung mga process. Yun yung sinasabi ng mga bagong pag-aaral ngayon. Ayan. So yun po, para dun sa nagtatanong, para hindi kayo malito sa taba na pinag-uusapan natin. Ayan. And of course, ngayon na, Doc, sino ang ating mga winners sa ating Santon Gold Coffee Mix na makakatanggap ng gift box? Ano ha? Ayan, buti nakisama yung signal. Oo, ang galing. Ha? Ayan, Pasok si- agad. Ha? Unang-una si Abigail Labizares. Hello, Abigail. Ayan, Congrats. Abigail Labizares. Hindi ko na mababasa yung mahaba mong pero comment. napakagandang comment. Oo. Si Sir Rico Bagisi. Yan, congratulations Sir Rico. po sa inyo. Kumusta na po kayo? Sila ho yung Congrats po sa inyo. maswerte ngayong mariregaluhan po. Abangan po ninyo ang mensahe mismo mula sa ating executive producer. Wala iba kundi po si Miss Pichi Gonzales. The Secret of Health. Okay nyo yung ating talakayan tungkol sa cholesterol and fats. So siguro mababago na yung ating mindset, no? Tungkol sa fats and cholesterol. Take note, ito lang pahabol. Hindi pwede magtanggal ka ng isang bahagi ng nutrisyon like macronutrient na walang health consequences. Ang pinakang maganda lang, alamin mo kung ano yung quality, ano yung klase, at ano yung quantity. Yun. Kung hindi po natin kabisado, pwede naman kayo magtanong. Nandyan po ang Yes to Health. Yeah, you can go to Yes to Health po. Yan si Kanina Doc sa seminars, pasalamatan natin yung mga umattend na we enjoyed the seminar kanina. Salamat po sa marami. Thank you so much. So, paano yan, Doc Algie? Hanggang sa muli sa ating pa rin programang The Secret of Health. Maraming salamat po. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. At Ray Siban para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may